Magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ginabi na naman tayo, oo. Lakas ko ng ulan kasi dito kanina, no? Magbigay ko tayo reaction dito sa NBI Regional Director Arcelito si Albao. Itinangging tumanggap siya ng suhol mula sa KOJC, no? 5 hours ago lang ho ito at may 31,000 views, di marami-rami na rin. Tinanggi ng Regional Director ng NBI sa Region 11 ang akusasyong tumatanggap siya ng suhol mula sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Para sa detalye, live na magbabalita mula sa Davao City, si Bril Montalvo. Bril, saan ba nanggaling itong akusasyon na itinatanggi ngayon ng isang opisyal ng NBI? Cheryl, andito nga tayo ngayon sa opisina ng Regional Office 11 ng National Bureau of Investigation at mariin ngang itinanggi ni Regional Director Attorney Arcelito Albao. Alam nga naman aminin yan, siyempre tatanggi, di ba mga boss? Attorney pa yan, attorney, maski ano nga, tatanggi yan, di ba? Alam nga aminin yan. Diyos ko. Sige. Ang mga paratang laban sa kanya kaugnay ng umano'y suhulan or bribery ng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na si Arlene Stone. Dahil nga dito sa hindi... Kilala niyo naman ho si Arlene Stone. Wala naman ho siyang nagmamalasakit lang po siya sa mga tangang naiwan do sa Kingdom, no, na umalis na kayo dyan. At ito, matagal ho si Arlene Stone sa Kibulog Ha? Kung baga sa ang suma mo dito kay Arlene Stone, parang lang siya. Parang kung anong alam ni Matabato sa kanila Las Cañas tungkol kay Digong, ganun din ho to. Mas malamang lang yung kila Las Cañas kasi matagal sila Eto si Arlene Stone, matagal din si Arlene Stone yata oo. Bata pa raw siya, nandyan na siya kay Kibulog nagtitinda na siya ng kung ano-anong kakanin Di ba? Tuloy. Kaya alam niya na rin yung galaw ni Kibulog, pati yung amoy ng mga gusto ni Kibulog, papaligo doon sa kanyang mga nanay dutyhin, di ba? Ewan ko, tuloy. Hindi nila mahuli-huli itong si Pastor Apollo Kibuloy sa kabila ng kanilang paghahanap nito doon nga sa KOJC compound last Friday dito sa Davao City. Cheryl? May reaksyon ba ang Kingdom of Jesus Christ sa paratang na yan? Cheryl, kanina ay sinubukan nating kunan ng reaksyon ang legal counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Torion. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa nila sinasagot ang ating tawag. Cheryl? May pinaplano bang legal na aksyon si Attorney Archie Albao laban sa mga nag-aakusa sa kanya? Cheryl, kanina nga sabi ni Attorney Albao ay maghihintay pa sila ng go signal galing sa kanilang director na si retired Judge Jaime Santiago kung ano ba ang kaukulang anong tawag dito, kaukulang nilang gagawin hinggil sa akusasyon laban kay Attorney Albao at maging sa kabuuan ng National Bureau of Investigation. Cheryl? Update naman kay Pastor Kibuloy. Abay, may lead na ba ang mga otoridad kung nasaan siya? Wala pa. Cheryl Cosim. Cheryl, kanina din ay nakausap natin sa Attorney Arcelito Albao ng NBI at sabi niya ay may nare-receive na sila ng mga impormasyon na nandoon lang sa loob ng KOJC compound. Ito ngang si Pastor Apollo Kibuloy. At sa laki nga ng KOJC compound ay hindi kaya ng kanilang puwersa na ikutin itong compound ni Pastor Apollo Kibuloy dito nga sa Buhangin dahil konti lang ang kanilang mga personnel at sa PNP naman ay andon pa rin Puta, gate lang itong kingdom na to, milyon-milyon ang halaga sa totoo lang. kabantay sa labas ng KOJC compound at na naglalagay ng checkpoint sa harap ng or sa paligid ng KOJC compound ang Police Regional Office 11. Kung sakali mga mamataan nila,
ito ngang si Pastor Apollo Kibuloy ay agad nila itong huhulihin. Cheryl? Pero Bukas. Bril, kung ang issue lang ay dami ng puwersa, abay, hindi ba madaling magdagdag na lamang sila? Maghihintay na lamang sila dyan? Kasi pwede naman silang pumasok at maghalughog. Yun nga, Cheryl, no, kinlaro nga natin na kanina kaya hinggil nga sa kanila pwersa kasi last Friday is nasa 20 ang kanilang tauhan na pumunta doon sa Kingdom of Jesus Christ compound para maghain ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy, pero nasa 10 lang ang pinapasok ng mga tauhan. Ano yung patawa? 20 raw yung maghahain ng warrant of arrest, pero 10 lang daw pinapasok ng mga tauhan ng kingdom eh. Mahiya kayo. Okay na kayo. Tauhana ng KOJC. So hindi nila kontrolado itong KOJC kung ilan ang pwedeng papasukin galing sa kanilang puwersa. Ang KOJC umano ang magpapahintulot kung ilan lang ang pwedeng makapasok doon sa Putang ng kagaguhan yan. Mapapamura ka talaga. Anak ng puta na. Silang, kung ilan lang gusto papasukin, putang anong klaseng mga MBI to, puta. Magsesem ka na warrant of arrest eh. Diyan ka kayo sa labas. 10 lang ang pwedeng pumasok ha. Anong klaseng batas yan? His Excellency, na monitor mo ba ito nangyayari na ito sa Davao? sa kanilang compound. Cheryl? Ganun ba yun? They have the power over the authorities? Ganun nga, Miss Cheryl Cosim. Only in the Philippines, putang. Kahit na may warrant of arrest? Yun Oo. yung sabi ni Attorney Arcelito Albao kanina na yung mga tauhan ng KOJC sa loob ang nagdesisyon kung ilan ang pwedeng papasukin na doon sa loob ng compound. Kaya naman last Friday, 20 sila nga pumunta ay nasa 10 lang ang pinapasok doon sa loob para maghalughog at hanapin itong si Pastor Apollo Kibuloy. Daghang salamat, Bril Montalvo. Puta kita, anong klase yan? Ha? Only in the Philippines yan. Tapos, sasabihin ni Bato na gumagana ang justice system dito sa Pilipinas. Siya maliliit, pero sa mga kampo ni Kibulog at saka sa mga kampo ni Digong, hindi gumagana. Oo. MBI ho yan, ha? At ayon sa kababalaghan, naka-aresto ho itong MBI. Na-aresto na raw ho ibang mga kampo ni Kibulog, yung 4 na-aresto na. Pero yun nga, wala man lang daw press conference o na-aresto na, walang ganun. Oo. Pakinggan natin kay Atty. Enzo, Pero wag na. Mababa pa magkukulabo tayo eh. Oo. Basta yun ang doon, kababalaghan na malaki, no? 4 yung na-aresto. Yung unang na-aresto, PNP ba naka-aresto ro sa isa? Yung unang-unang na-aresto, yung Canada, yung babae na ipinresinta sa media nila Abalos na eto nahuli namin yung isa sa sarili niyang bahay. At naibigay namin sa informant yung 1 milyon. Wala namang pinakita kung sino informant na pinag-aputan daw nila 1 milyon. Dito nahuli ro 4 na milyon. Nahuli daw nung itong si Albao. Ibig ba sabihin, mas maganda yung style na paghuli ni Albao kaysa sa ginawa ng PNP na ginawa parang overkill. Samantalang si Albao 20 sila. Pero sabi nung Kingdom, 10 lang ikaw pwedeng pumasok. Hindi pwedeng 20. Puta. Wala ako to. Basta wala na ho talaga. Masakit mang isipin Ginagago ho ng gobyerno nito si
itong mga Duterte, ang itong ano ni Marcos, itong administrasyon niya. Ito pa isa, oh. At ayon pala kay sito, si Santiago, yung head ng MBI yata, hindi raw siya naniniwala sa magagawa yan ni Albao. Di ibig sabihin, sinungaling si Arlen Stone. At mukhang makakasuhan pa yata eh. Kaya panood ko kay si Idol Bud eh, na mukhang nag-iisip na magsampa ng kaso sa itong mga NBI doon sa mga mapanira na tayo. Wala na ho to. Anyway, anong DOJ na lang ang ano dito. Yung Arlen Stone, nagmamalasakit lang yung Arlen Stone. Wala naman ho siya mapapala dyan. Kung hindi yun nga, umalis na kayo dyan. Sabi niya, ganit lahat eh. Hindi naman basta-basta yung mga nag-ano na talagang kung gaano kawalang niya. Itong si Kibulog, nire-rape yung mga miyembro niya. Pagkatapos itong mga tinotorture pag hindi nakakota. Oh. Pero ganun pa man, talagang matindi yung attorney nito, si Turon. Si Turon, oo. Ha? Ito, kampo ni Kibulog, pinalagan ang freeze order sa asset at bank accounts. Motion, ihahain sa Supreme Court. Talagang tindi, no? Hindi makatarungan. Ito ang sigaw ng kampo ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa ulat na ipina-freeze ng Court of Appeals ang mga ari-arian at bank accounts ng kanilang grupo at leader na si Apollo Kibuloy. Sa isang payag, sinabi ni KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion na walang legal na basehan ang pag-i-issue ng order dahil hindi pa naman nahahatulan si Kibuloy. Hindi Anong klase ito, no? Sa Supreme Court ho naghain. Baka ho tapos na ho eleksyon sa Amerika, hindi pa ho nakakapag-desisyon sa Supreme Court eh. Marami rin hong tauhan yata itong si Digong dyan sa Supreme Court eh, di ba? May mga in-appoint siya dyan bago siya lumayas. Tuloy mo. Hindi rin nila dapat idinamay ang iba pang ari-arian at accounts ng KOJC na wala naman kinalaman sa kaso gaya ng Children's Joy Foundation. Giit ni Atty. Torion, walang sapat na dahilan para sakupin ng order ang iba pang property at institusyon ng KOJC dahil lamang sa kasong isinampa sa iilang Ang ibig sabihin nun ito si Torion, mga tanga kayo. Yun lang yun. Mga tanga kayo. Hindi niyo alam ang ginagawa nyo. Ganun kasimple. Kinukusyon niya yung naging, ng Orto Pavil. Kaya sumampa sila sa Supreme Court. At yun nga, ang sinasabi niya, parang ganun, di ba? Sa pinakasimpleng salita, mga bobo kayo. Kaya i-apply niya sa Court of Appeal. Sa Supreme Court. No? Ngayon, ayan na ngayon. Kung ano mangyayari dito sa apilan nito si Torion sa Supreme Court. Kung papanigan ng Supreme Court, ang kanyang ibig sabihin na mga tanga itong nasa Court of Appeal. Na hindi dapat, mali kayo. Kaya, ganun lang kasimple. Di ba? Simpleng-simple. Sabi ng Court of Appeal, freeze lahat. Sabi ng Turon, mali. Bobo. Apila ako sa Supreme Court. Dahil mali ang ginawa nyo. Kaya yun, nasa Supreme Court ang decision. Kung papaboran niya, sabi ng Supreme Court, mga tanga kayo dyan sa Court of Appeal. Hindi nyo nga tama si Turon. Ganun yan eh. Di ba? Ganun yan, di ba? Kung papanigan ng Court of Appeal, yung apila dito si Turon ay si Torion. Oo. Kesa doon sa Court of Appeal na naging desisyon ng Court of Appeal na i-freeze ang mga ari-arian ni Kibulog. Di ba? Tuloy. Individual. Ayon sa KOJC, re-reviewin nila ang freeze order ng Court of Appeals at mag-aain sila ng motion upang ipawalang bisa ito sa Supreme Court.
Sa resolusyon ng Court of Appeals, 20 araw ang visa ng freeze order na inilabas bilang tugon sa petisyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC laban sa accounts at mga ari-arian ni Kibuloy at ng KOJC. Sakop ng freeze order ang 10 bank accounts, 7 real Ang ganda, tignan nyo. properties, 5 motor vehicles at 1 aircraft na pagmamay-ari ng KOJC. Gayun din ang 47 iba pang bank accounts, 16 na real properties at 16 na motor vehicles ng KOJC. Damay din sa freeze order ang SMNI na television arm ng grupo ni Kibuloy, pati na ang accounts ng ilang kapwa-akusado sa kasong sex abuse at qualified human trafficking. Sinabi ng CA na nakakita sila ng sapat na basihan upang sabihin may kaugnayan ng bank accounts ni Kibuloy sa mga iligal na aktibidad at krimen, kabilang na ang human trafficking, sexual at child abuse at money laundering. Samantala, ikinatuwa naman ng DOJ ang desisyon ng korte. So we're very happy no na nag-issue na po ng freeze order ang Court of Appeals dito sa kaso ni Oh, tuwa pa yung Department of Justice sa naging desisyon ng Court of Appeal. Pero hindi natutuwa si Turon, ay si Torion. At mali kayo dyan. Mali. Aapila ako sa Supreme Court. Yan. Pastor Kibuloy. Yung basihan po ng freeze order ay yung 2 sets ng kaso. Yung isang set ay nakabinbin po sa US, sa Amerika, at yung mga kaso Oh, may basihan pa pala yung naging desisyon ng Court of Appeal. Matibay ang basihan. Pero sabi ni Turon, mali. Ni Torion. Putik yan, oh. Kaya sinasabi ko sa mga abogado eh. Yung mga ganitong klaseng laban, dapat pag mga ganito, nadidisbar eh, kung matatalo, kung maipapanalo ni Toronto at mapapabaligtad niya ang desisyon ng Court of Appeal sa Supreme Court. Pwedeng patayuan ng monumento to si Turon. Si Torion, oo. Nga pagaling niyang abogado, di ba? Ay, nako. kaso po naman na nakabinbin dito ay yung qualified trafficking in persons as well as child abuse. So yun po yung naging basihan dahil yun po ang naging predicate crime dito sa pag-freeze ng mga assets ni Pastor Kibuloy. Si Clebano to eh. Inaasahang makakaapekto ang asset freeze sa operasyon ng KOJC at malilimitahan ang galaw ni Kibuloy na hanggang ngayon ay patuloy pang tinutugis ng mga otoridad. Nanahin Moreno, UNTV News and Grabe mga friend, Ngayon lang ho talaga yan. Ngayon lang ho nangyari yan. Yung mga ganyang klaseng style. Daming pera eh. No? Ang daming pera. Ang tayo mo, pati NBI, nabubulag, nire-respeto NBI. Pero mula ho nung nangyari nga ho yung kay Caballo, dito kay Mang Husin, na nagpanggap na kapatid niya raw si Bongbong, yung birth certificate niya, ang nakapirma tatay niya si Pacifico Marcos. Minumura ho si Victor Lorenzo nung mga kampon nitong si Francis Leo Marcos daw, the pandemyo hero. Oo, ang gulo. No? Ewan ko na ho nangyayari sa Pilipinas. Gaya ng sabi ko. Buhay ho ang mga demonyo nandito ho sa lupa. Kung kaya kayong bayaran ng mga ganito, wala nang mangyayari talaga. Diba, mga friend? Nakatakbo pa nga si Mang Husin eh. Nakakuha pa raw siya ng 5 milyong boto. Sipin mo, senador. Hindi ba nanonood ang Comelec saan ang nangyayari? Nahuli na nga itong si Francis Leo Marcos na na ng NBI. Nakatakbo pa rin bilang Francis Leo Marcos. Illegal alias na nga, di ba? Francis Leo Marcos pa lang yan. Si Mang Husin pa lang yan. Paano pwede si Kibulog? Di ba? Mas lalong malakas to. Di ba? Si Mang Husin nagpanggap lang siya kapatid si Marcos eh. At ang tatay niya, sa ayon sa birth certificate niya, si Pacifico Marcos. At siya, ang tanging
mana ng buong kayamanan ni Ferdinand Marcos. Tangina yun. Hanggang ngayon, nagkakakak pa yun, oo. At meron pa rin naniniwala. Gaano katangang tao. Pero hindi mo masisisi. Ito nga si Kibulog, pinaniwalaan, no? Siya raw ang Diyos. Hindi raw makakapunta sa langit ang kaluluwa. Hawak niya ang kaluluwa ng tao. Ang gago. Ngayon, pinanananggan niya yung mga tao. Sabi siguro niya sa mga kapoy, sige, proteksyonan niyo ako. Kung mapatay kayo, makapunta kayo sa langit. Ay, nako, Panginoon. Talagang naging masaya ako dito sa pinaglagyan mo sa akin. Wala ako ni sa hinagap na magbablog ako. Totoo po yan. Shout out, Grace Chingsay. Mag-collab na po tayo. Ay, may pahabol ako. Nakahuli pala yung NBI. 4 ang nahuli. Sabi siguro, Pastor, pare, puta, nabuko na ako na tinuturo. Kahiyaan na to, hindi pwedeng wala akong huliin sa inyo. Baka ginawa na sacrificial yung 4. Presenta mo na nahuli mo yung 4 na yun. Putik yan. Isipin nyo nga mga boss, 20 sila, 10 lang ang pinapasok sa kingdom. Nakahuli pa ng 4. Namantalang yung PNP hirap pang nahuli yung isa. Pero proud na proud sila, pinirsinta ni Abalos. Ito nakahuli kami. O buti na lang at may nagpalabas kami ng reward money at may nagturo. Ito, nahuli namin sa kanyang bahay. O, ito 4. Nung nabubulgar na yung yung ibinulgar ni Arlen Stone, biglang nakahuli ng 4. Nagkagirian pa nga, di ba? Paano niya? Pasat sa tinago ni Albaw yung 4, nahuli niya. Di ba pumasok sila doon sa kingdom. Paglabas nila, nagkagirian pa yung PNP sa labas dahil pinara pa sila. Wala naman silang dalang nahuli nila. Ngayon sasabihin niya, nakahuli siya 4. Utang na talaga. Mag-collab na tayo, mga boss. Shout out, Jeff Ramos, nak. Magandang gabi po tayo. Magandang gabi din, ha. Marilu Pabian, shout out. First on record, sabi niya. Kalati Baya, shout out, ha. Michelle Edwin, my friend, salamat doon sa pa-birthday mo sa akin. Bahala na si Lord sa iyong gumanti. No? Sa totoo lang. Noel Tenko, shout out. Nasa isla daw sa Pangasinan. May video na pinalabas si Katoto Kausing. Solid pa sa bakal, sabi ni Kalatni. Marilu Pabian ulit. Good evening po tayo at sa mga ka-warriors. Malaking kabiguan nga po sa part ng government na parang laging may cut, kumbaga, sa shooting, katulad yung isang fugitive po sa case ni Kapersi, patay agad, patay again, puno or pinatay like Sulweta. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. Oo, wala, malaking sindikato to na hindi pwedeng ganun. Sa sobrang laki, ayun nga, pati NBI kanila pa pala. Sabagay, parati sinasabi ni Kibulog nun yan. Marami akong kakilala sa NBI. Pinananakot niya yan Kayong mga vlogger kayo, papakasuhan ko kayo. Niya. Diba? Marami akong kilala sa NBI. Shout out, Binibining Akira Milus. Wishing you a bright day ahead. Ingat at magpakabait ka palagi, sabi ni Kat. Shout out, Akira. Sana okay ka lang. Jack Roman Santa, shout out. Correct. If I'm wrong, parang isa yata si Gatchalian na nag-approve sa Pogos na endorser by Digong. Somehow, kasama siya na dapat imbestigahan.
Sana mali ako. Baka ano friend, hindi niya akalain na ganyan pala kalupit ang mangyayari. No? Marami, sabi nga ni Secretary ito, Llamas, mga ugok, sabi niya. Kayo yung nag-approve niyan sa Kongreso, tapos ngayon nag-standing ovation kayo, mga ugok. Sabi niya talaga si Secretary Llamas. Pag napanood ko sa si Christian Esguerra, tawa ako ng tawa. Lalo si Atty. Barry Gutierrez. Nang patay ko. Pinagtatawa na lang. Ay, naku. Noel Tenco, di na daw nakakatulog si Bato, kakaisip. Yun eh. Wala tayong magagawa na yun di ba? Ano nga tawag dito kung sino-sino natin hahanap ni Bato kung saan siya sasandal di ba? Di raw, maasa raw siya na pagtatanggol siya ng Senado kung sino-sino tinuturo kung wala ka kasalanan Bato, wala ba na ano mo, ba't anong kinanginginig mo? Di ba? Jack Roman Santa ulit Bato is very consistent in being a brainless senator. What a clown. Consistent ba, Jack? Anita Japon, shout out. Good evening po, Sir Roque, sa loving wife and family, at sa aming lahat ng viewers. God bless po tayong lahat. God bless, Anita. Susan De La Cruz, shout out. Welcome to the club. Gandang gabi ka, Roque. Ingat po palagi. Ikaw din, ingat ka din, ha? Anita ulit, natanggal na bilang mayor si Alice Goo. Ibinalita ngayong gabi sa TV Patrol. Dapat ikulong yan si Chinese Alice Goo. Hindi na nila makikita yan, Anita. Nasa mabubuting kandungan na yan. Baka nga kasama pa ni kasama na sila nila Bantag. Hindi sila pwede maglayo-layo. Federico Mandak ulit tinanggal na sa pagka-mayor sa Banban si Alice Goo. Balita sa 24 oras kanina. Napanood ko nga rin. Oo. Pero humihilit pa rin si Step Out. Si Stephen. Kinugustyon ni Stephen. Abogado. Abogado. Hindi ko kaya yan, mga bro. Kung ako abogado, maganyang mga kaso, hindi ko na ho ilalaban. Tatablahin ko na. Kasi nakakahiya lang Paano mo? Alam mo na nga, kagaya to si Step Out. Si Stephen. Alam na nga bulgar na nga yung kliyente mo. Na hindi yan si Alice Goo. Tanggol ka pa rin tanggol kay Alice Goo. Go whopping nga yan. Step Out, Step In. Ewan ko sa inyo. Bugado. Librado Ludovico, shoutout. Sige lang mga senador, bakit si Tandang Durian Dutae hindi maipatawag dyan sa Senado? Nagtatanong lang naman ako. Yan din ang tanong natin kay Abante. Sige. Ay! Sari-sari. Si Jack ulit idemanda ng obstruction of justice. No one is above the law. Kapag nakakasuhan ng mga yan at magkakaproblema na sila, titigil ng mga yan. Totoo. Pero patay kung patay, Jack Patay kung patay. Ang dapat kasuhan ng obstruction of justice, ito si Digong. Alam niya nga ako nasan pero secret, ayaw ko sabihin, sabi niya. Pinagtatawanan lang nito si Digong tong Kaya yun nga sasabi. Pag ito hindi na finish ni His Excellency, wala. Todas, mother pati daughter. Kahiyaya na itong Pilipinas sa buong bansa sa nangyayari. Totoo. Sa kahiyaya ito. Sa kabubuhan ng Pilipino sa pagpili ng mga iuupo bilang public servant, mantakin mo. Shell joke, no? Talo. Yung mga abogado, espiritu, ang gagaling na abogado, mga human rights, talo. Number 1, si Kimo. Talagang dapat ayusin ang mga friend. Educational attainment bago ka mag-apply sa Senado, Kongreso, o whatsoever.
Puta. Eh baka, sa totoo lang ha, baka ho yung mga ibang senador dyan eh. Senador ha, baka sa Kongreso, hindi ho eh. Baka mas matatalino yung nasa Kongreso eh. Sa Senado. Oo. Baka ho, maski na yung professional examination sa civil service, baka hindi pa ho yan makapasa eh. Oo. Oo, totoo. Yung kukuha ka ng, para magkaroon ka ng civil service eligibility. Oh, pakunin mo yung mga nandiyan sa Senado. Baka yung iba dyan di pa papasa. Oh, totoo. Maniwala ka. Hindi mo mahirap. Mahirap din ho yung civil service na sa professional Hindi mo basta ganun lang yun. Anita ulit oh. Ngayon Batugan, nasasabi mo na pangalagaan ng taong bayan, bakit marami kayong pinatay? Sa mga karamihan ay mga nakatsinelas sa ICC. Ka na magpaliwanag, gago. At under tayo ng Interpol, wala nga nang magagawa ang ating administrasyon kundi payagan na damputin kayo ni Big Boss mo na si Digong nyo at ng pamilyang Duterte shit. Sana kaya Dinita. Sana kayanin. Librado Ludovico ulit oh. Sorry Karox, o volume muna pagdating sa iba tong puro ulo na walang utak lecheng hinduropot. Palakas loob ka lang. Totoo Federico Mandak, shout out Hoy Bato, para ka na lang si Sara. Yung mga sinasabi nagbubumerang sa sariling pagmumukha niya. Kung sino man ang sumulat ng speech mo ay pinahama ka lalo. Binasa mo ba yan? At inunawa ang nilalaman yan at yung implikasyon sa sarili o basta mo na lang binasa. Ganyan talaga pag natataranta na. ICC, pakibilis, bilisan nyo nang para matapos na paghihirap ng isip ni Bato. Joseph Rigodon, shout out. May kusina Chuck diyan sa Kingdom. Yun nga Siguro So pumunta yung NBI, pumapel, di ba? Pinag-usapan siguro kaya 10 lang yung pinapasok. Hindi natin maaawat yung si General Torres, talagang lulusubing kayo. Oo. Kaya dapat wala akong magagawa dito. Di umuli ng dali mo na yung 4. Imposible. Puta. Al-Olalia, shout out. Wala nang pangil ang batas natin sa Pilipinas. Pati nga ngipin, nabunot yata lahat ni Digonggong. Naging mailap ang hustisya, mahabang panahon bago makamit. Malipol man ang Duterte, hindi rin tayo makakasiguro kay BBM. Isang leader na tunay na malinis ang dapat nating piliin sa 2028. Good day Sir Rox at sa mga kawarriors. God bless. Totoo yan, Al-Olalia. Ang problema, baka ma-smart magic na naman. Michael Edwin, salamat ulit my friend. Sumagot siya. Paminsan-minsan, meron pa rin laging nadadaya at ang mga mangmang ay mahilig sa mga artista at sikat. Ay, sayang ang Pinas. Nakakalungkot Brad. Totoo yan. Anak ng patay mo. Yes po, sabi ni Kaalalya. Nakapo. Alam mo, pag nakikita ko yung mga talento ng ng mga Pilipino, double medalist tayo sa gymnast at saka sa boxing. Heroes welcome nga. Napanood niyo ba yung welcome kay sino to? Yung double medalist natin sa Olympiad. Nawala tuloy sa isip ko. Kasi dito sa tinatopic natin wala talaga sa isip ko Pero magaling yung gymnast natin. Baka mamaya bumalik sa isip ko. Elizabeth Iscare, shout out. Biglang multimillionaire siya, daming binigay sa kanya, 20 milyones, binigay yung mga milyon-milyon, mayroon pa siya kondo, talagang galing ng Pilipino, Politiko lang minalas.
Mga politician, minalas. Dapat may award kaya ang mga politician, yung hindi nagnanakaw. May award, dapat kaya bigyan ng award, ganun. Oo. Kaso pag hindi ka magnanakaw, pangit ang tingin sa'yo, hindi ka nananalo. Kaya si BP Lenny, tignan mo talo. Malinis eh. Stupido. Elizabeth Escare, shout out. Good evening sa Rox. Malabo yung mahuli si Alice Go at di sisipot dyan sa hearing sa Senado. Kasi guilty yan. At alam niya na diretso na yan sa kulungan. Mabuti nila at nabuking yan lahat ng dahil dyan kay Senator Ontiveros at Gatchalian na nagpursigi para malaman ang kademonyohan nila. Eh kung wala pa yung na-torture na nakawala, wala eh. Diba? Hindi pa mabubuko eh. No? Rodelio Alpilor, shout out. Mapayapa po kamo. Mapayapa po kamo ni Albaw. Tama po kayo. Sir, mapayapa ang sobre na inilagay sa bulsa niya. Nakita nyo? Itsura niya, sir. Tulis ng nguso kasi tuli ng pagtanggap ng pera para pera pamor. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, ano ka ba? Bakit ba gusto mong pakinggan yung mga kasinungalingan ng mga DDS? Hindi naman ko naman Erlinda, pinag-uusapan lang natin ko talaga. Kalat ni Bayaw nito. Ano? Mahirap makatakas, talaga namang ogag ang senador na to. Sabihin mo yan kay paring Apollo, paring Gerald, paring Arnold, at paring Maring Alice Go, gunggong. Elizabeth Iscari ulit oh. Hay naku ba to? Ito naman to. Tumigil ka na nga sa kangangakak mo at harangin ng ICC na ang huwag daw papasukin. Hoy, sino ka? Naging senador ka lang dahil siguro sa Smart Magic at di kami tanga para maniwala sa'yo. At totoo naman kayo ng amo mo ang pasimuno ng war on drugs kuno na kunwari na ayaw sa droga, sa drug pusher. Eh yan nga ang mga Duterte ang maraming koneksyon sa droga. Lalo na at pinapasok nila ang mga Chino dito para magbukas ng pogo na purot kademonyohan lang ang panloloko sa taong bayan. Mga kriminal kayo na dapat mabigyan ng katarungan ang mga pinagpapatay ninyo, bato at digong nyo. Galit si Elizabeth. Kalat ni ulit oh. Wala, hindi yata naintindihan ni Senador ang pinagsasabi niya. Mukha yatang nakabatak ito ng bulbul ng kabayo. Wala kayong bagya at itits. Bagyag at itits. Nahulihin si paring Apollo. Catch me if you can. Appointed son lang ang malakas at makapangyarihan. Patay tayo dyan. Buti ito, naipopost ko pag naghihigab ako eh. Ramon Valencia, shout out ah. Bossing, nag-friendly tour lang ang mga NBI. Baka kinuha lang yung cheque at kinumusta yung classmate niya na si Toron. Ramon Valencia ulit oh. Sabi nga ng iba, 20 daw yung pumasok tapos 21 yung lumabas. Hindi kaya na-rescue na? Ted, shout out Ted. 20 na NBI talaga ang pumasok at ang lumabas sila sa kampo ni Kibuloy ay 21 na. Malaking sobre ang nabilang nila kaya naging 21, hindi yun si Kibuloy. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out Diyan sa Italy. Eman Escalona, shout out. Sabi ni Friend Shervin. Sir Rox, pagbati po ng mingiti mula po kay Impong Basyang Team Deli sa buong Team Rocky Warriors the Great. Binabati din po kita ng advance happiest day. Birthday po, same all good wishes goes to all. Kalupon po natin nag-celebrate in August birthday month.
Maligayang kaarawan po sa inyo pong lahat. Good health po. And outpouring love, peace, and happiness. At biyayang buhay po galing sa ating mahal na Panginoon. Ay, basta ako, friend Shervin, ha. Sana marami pang swerteng dumating sa buhay mo. Isa ka sa pinasasalamat ko kay Grace Chingsay. God moves very mysterious way, my friend. Di ba? Pero sa mga katulad ninyo, bukas ang palad ng Panginoon, hindi siya magiging maramot. Parang ako din, tingnan mo. Nilagay niya ako dito po. Sa totoo lang, salamat. Ano to? Pagbati mula po sa inyo na nagmamahal at nirarayuman yung Tia Deli. Mabuhay po kayong lahat, mga ka-Rocky Warriors. Maraming birthday pa po. Sana sa inyo po lahat ay dumating to celebrate. Sa iyo din, my friend. Sana marami pang blessing ang dumating sa iyo. Sa totoo lang. Raul Villanado. Greetings, Kuya Rox. Sa inyo may bahay. God bless you. Sa inyo. God bless, Raul. Raul ulit, Naway matupad at sinasabi ni Senator Gatchalian dahil kung hindi, parang kwitis yan, lumipad at pumutok. Yun ay supot. Raul ulit, may maloloko pa. Kaya itong si Bato, mabuti pa Bato, magsisi ka na nagawa mo na ang humingi ng tawad sa mga kababayan natin. Maumpisal na dapat yan para sila sa kanya, saka Matabato, di ba? Johnny B. Good, shout out. Gandang gabi ka, Roque. Parang hindi na ako naniniwalang mahuhuli itong si Alice Go. Wala na yan, friend. Basta may connection kay Digong. Tiyak, hindi mahuli. Sinabi mo pa. Kita mo itong si Bantag, Tebes at Kibuloy hanggang ngayon, hindi pa nahuhuli. Paano kasabot na ni Digong itong NBI at iba pang kapulisan? Sa dami ng perang ninakaw ni Digong, halos hawak pa rin niya lahat ng klaseng batas sa Pilipinas. Medyo duda pa rin ako dito kay PBBM. Kasi parang alalay lang siya kay Digong at hindi niya mapatigil ang mga kalokohan nito. Tignan lang natin. Ikaw naman, mag-popcorn ka lang dyan, friend Johnny, ha? Kalat ni Baya ulit, Bulaklak, hardy na may magagandang bulaklak. Wow naman, gusto ko yan, Kasani. Basta bulaklak na maganda, ay anytime ako dyan. Patay tayo dyan, kalat ni. Friend Shervin ulit, Sa topic mo naman po today, Sir Rox, puro mga ala palos fugitives. Kailan kaya ang makikita po natin na balita di na po puro fake news. Lagi po kasing balita kahon na, pero nakakatakas pa. Anak ng galising aso talaga, ano po, Sir Rox? Mabigat yung NBI natin, kita mo, nakahuli raw ng 4. Puro lang po kasi patawa. Ano po ba talaga meron dito sa mga yawa na to? Ano po? Puro lang po banta, puro lang po search, puro lang po warrant, pero maski po bulating gala, wala pong maiharap sa media para mapanagot. Singdulas po talaga ng mga padulas. Mga pinutukan ng lintik. Kaya lahat po ng subject nakakatakas. No na ba mga sir? Asan po ang astig at angas? Si Waping, Kebulok, di natin po mapalabas. Bantag, Tebes, lahat po ng mga alias. Happy go lucky, may ungas. Mga ungas, itaas daw ang may basbas. Tanong ngayon ni Mang Kulas, anong meron tayo bukas? Sa paligid, puro hudas. Liwanag daw ay pag-asa. Ay dyan na rin magwawakas. Patay tayo dyan kahit Tia Deli ko napapaubo ko sa iyo sa totoo lang. Ted, sabi ni Ted, sobra, ito isa na to. Sobrang tama ni Bato kapag nabanggit ang ICC.
laging nangagalaite. Wala naman laman na sinasabi. Ayaw niyang papasukin ng ICC at protektahan daw ang mamamayan sa ICC. Baka ibig mo sabihin ba to, protektahan ng iyong mga sarili sa ICC? Magpakulong ka na. Magpakulong ka na lang ba to at doon ka na lang magpangangawa. Baka may makinig pa sa'yo na ipis. Ted ulit oh. Happy birthday Karaoke at sa mga iba pang nating mga ka-warriors na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Mabuhay ang bati ko sa inyo at sana ay datnan pa kayo ng maraming kaarawan at sana naman ay lumawig pa ang inyong buhay at mapagtagumpay pa ang programa ng ating pinakamamahal na si Karaoke at ang kanyang pamilya. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon Diyos. Salamat Ted ha. Carlito San Juan, shout out. Pulong Duterte, pakita mo muna yung likod mo kung totoong may tattoo ka. Yan. Ito sa Pulong, wala rin sa hulog. Bukas talakay natin si Pulong ha. Bukas. Maganda. Maganda yung pagtatalakay natin. Sa totoo lang. Magbibigay tayo ng komento kay Pulong ha. Kalahin mong maganda yung panukalang butas niya. Butas batas ha. Magpapatingin daw ang lahat ng public servant na kailangan sa buhok pa. Para malaman daw kung may adik o bukas pag-usapan natin yan mga friend. 3J Hope, shout out my friend. Hello Sir Rox, alam mo ang ikinakakaba ko baka planado yung paglusob ng NBI sa KOJC para itaka si Kibbs. 20 katao ang sabing nag-research sa KOJC pero ang lumabas ay 21. Do the math Sir Rox. Yun nga yan. Ay! Ewan ko ba, 3J Shop ka? 3J Shop ulit, Sir Rox. Mas kapanipaniwala si Alex Stone dahil siya mismo ang nag-abot ng pera dito sa NBA Director. Maliwanag naman sa sikat ng araw na ang dahilan ng pagpunta ng NBA sa KOJC para itaka si Kibbs. Hindi na kailangang i-memorize yan. Given na. Kumbaga, 1 + 1 lang yan. Totoo yan, 3J Shop ka. Ay, nako. Ewan. 3J Shop ulit. Kung natakasan naman ni Kibbs ang batas, dapat managot si NBI Director. Talagang obvious naman ang plano ng NBI. Ang tanong ngayon alam pa ba ng PNP ang whereabouts ni Kibbs? Pag hindi ang sagot, 100% nang naitakas na nga si Kibbs. Basta ako, 3J Shop walang mahuhuli dyan. Hanggang Disyembre nilang palugit ko sa inyo, NBI tsaka pulis Maski isa man lang, pamasko nyo na sa mga mga naniniwala pa sa inyo. Tebes o si Bantag, si Alice Goo, Kibulog, o maski isa man lang makahuli kayo. Buti pa NBI, nakahuli raw 4. Anak ng puto. Yan inuulol nyo. Ay, yung galing ni Bata Manila Tohits David Alin Mendoza, shout out Tsaka si Atty. Enzo Recto. Bunyog, mga friend Atty. Toto Kausing, oo. Mga friend, pag tumakbo si Secretary Llamas, baka, nagbibiroan sila Sana nga tumakbo nung pagka-senador, no? Boboto ko yun. Tsaka si Espiritu. Luke Espiritu. Yan ang mga gandang baka naman maligaw pa kayo kay Ipe. Bagay dito sa vlog. Sa mga Rocky Warriors, wala nang tanga rito. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Ay, naku po. Ano po ba yung pinagsasabi ni Bato na walang laman ng ulo? Para sa kanila, ni Dutae, yan sinasabi niya po, dapat sila ang nagprotekta sa mga Pilipino nung sila pa ang nasa gobyerno. Kamukha sa China, halos ilang paso ang mga karapatan ng mga mangingisda sa Coast Guard at ng Coast Guard sa atin. Ano po ba ang ginawa ng puon niyo? Di po ba wala? Ay, meron pala. Meron pala kayong ginawa. Ang himuri ng tumbong ni si Jem Puet.
Kalati Bayaw. Good morning, Kasani. Tuloy lang. Ha? Ang ratsada, Kasani. Huwag kang umatras. Tira lang. Hello, mga okay lang si Mama. Ha? Medyo mataas na naman sugar niya, kaya nagdagdag siya insulin, mga friend. Ha? Kung wala lang ako nung pang-check ng sugar, wala. Baka hindi, talang diabetes, killer po yan eh. Ted ulit karaoke. Ang mga paborito kong komedyante noon ay sila Bayani Casimiro, Palito, Kachupoy, Tugak at Bugak, Pugo, Bentot, Delia Tayatayan, Vicente Liwanag, Kichay, Aruray, Pablo Bertuso, Dencio Padilla, Redford White, Dolphy Panchito, Babalu, minsan si FPJ, halos lahat pala. Ikaw naman, parehas pala tayo. Hindi ko pinalagpas sa mga pelikula nito. Sarap kaya tumawa. Totoo, sulit bayad sa tertilya. Kaya lang, minsan, masurot ang upuan. Patay tayo dyan. Mga bataan ngayon, di na nila inabutan yon. Totoo, napakasaya noon kesa sa mga pelikula ngayon. Wala na kasi yung matitinik na komedyante. Totoo, meron si Kimo, si Willie Rebillame, yan. Yan ang nakakatawa sa kanila ngayon. Yung pa isa. Si Philip Salvador, ito na, tatakbo raw si presidente. Presidente, senador. Nagpatawa na agad, di ba? Hindi po ako doktor, hindi po ako abogado, hindi po ako po ay artista. Katawa ko ng tawa, puta. Gunggong. Ay, nako. Ewan ko sa inyo. Jaime, shout out. Karox, sa kasalukuyang mga wanted at magiging wanted sa batas, si Bato ang pinakamadaling mahuli. Bukod kasi sa tanga. Bukod kasi sa tanga si Bato, kahit saan siya magtago, siguradong nakalabas ang ulo niyang kalbo. Patay tayo. Jaime naman. Jaime ulit. Karox, kahit naka-freeze ang asset ni Kibulok, may pera pa rin yan na isinama niya sa kanyang pagtatago. Ang pinakamagaling ay gipitin ng gusto ang mga tao sa Glogi Mountain. Ipadlak ang bawat lagusan at alisan ng kuryente. Ipagbawal ang pagpasok ng pagkain at inumin. At higit sa lahat ay ipagbawal ang magagandang babae sa loob ng Glory Mountain. Siguradong lalabas si Kibulok. Yun. Kung sanay siya magmariang palad. Jaime ulit Karox, alam mo bang natutuwa pala si Bato na mahuli ng ICC? Ito ay dahil may nakapagsabi sa kanya na sa Netherlands pala ay maraming bumibili ng utak na slightly used. Mabenta doon ang utak ni Bato. Tayo dyan. Ano ka naman? Jun Lagon, my friend, shout out, Pastor. Brother Elias Isyo, shout out. Nicolas Hilario, shout out, sabi niya. Sabi ni Nicolas, wala pa bang nagpaplanong itukang 3 bobo at palamunin ng taong bayan na senador? Kakainit naman, bagal talaga mga tukhangers. Tayo dyan. Jaime ulit Karox, alam mo ba kung ilang taon na si Bato de la Rosa? Parang bata pa si Bato. Kasi wala pang puting buhok, patay tayo dyan. Jaime na naman. Karox, totoo ba yung kasabihan? Kapag ang tao raw ay 2 puyo, salbahe raw? Yung tanong yun, yung taong yun? Parang hindi totoo yun. Kasi si Bato de la Rosa, salbahe pero walang puyo. Cassandra Daisy, shout out Mukhang frustrated na si Alvin at Bigonya sa ang babagal ninyo. Nakakuha na ang mga pera ng mga kawatan bago ninyo ma-freeze. Dapat talaga matapang at matalino na lawyers ang nasa Senado. Tapos na ang kaso, fingerprint ay na-establish na, matagal na. Hindi pa rin kulong si Peke na Pilipino na si Alice Go. Ay, Pinas, malayo pa ang umaga. Totoo yan. Cassandra Daisy ka. Cassandra Daisy ulit
Mr. Rocks and Warriors, kaya kaya ng ICC na ikulong ang mga Duterte at ang mga kasabot nito. At kaya na ng FBI na kunin si Kibuloy. Ang dapat natin bantayan ay ang mga magnanakaw ngayon ng mga natitirang natin na mga Pilipino. Para pagdating ng 2028, hindi limas ang kakaunti pang natitira na kayamanan natin. Toto Kausing, Bunyog 2025, at isa sa mga pag-asa natin. Bakit si Toto Kausing ang magsisimulan ng tayong mga taong bayan ang magiging hukom hukom guided by judges para mabilis at pataas ang mga kaso. Marami ang magpapasya at hindi lang isang tulad sa Amerika, Japan at European countries. Michael Edwin, no? Hoy, bato! Lapit tayo mag-isang oras. Mga mangmang lang kaya mong utuin. Malaking tipid sa Senado kung mawala na kayo. Makakulong ka na lang sana. Michelle Edwin nito. Happy birthday, bossing. More birthdays to come. God bless to you and the whole family. God bless to all. God bless, Michael Edwin. Salamat talaga. Nagpa-birthday po sa akin, hindi ko na kung sasabihin. Pero maganda ho yung pa-birthday sa akin. Ayaw ko sabihin. Christian Cheng, shout out na ka. A pleasant evening po, Tatay Rox at sa mga ka-warriors. Oops, di nga rin Gatchalian, I doubt din sa iyo nyo. Question mark din ang credibility mo, Gatchalian. Unang-una, last pogong Duterte administration, isa ka sa bumoto pabor sa legalization ng illegal na pogo. And kailangan ka lang sumuporta kunwari kay Hontiveros sa issue na yan kay Alice Goo. Maraming nagsasabi niyan, nak. Christian Cheng ito. Karamihan po tayo, Rox, sa mga senatrolls na alam naman nila na bumoto sila nung time ni Pogong Duterte Praning para sa legalization ng illegal pogo. And yet, nga po, kunwari hate na nila ang pogo. Ginagawa lang nila yan para sa kanilang re-elect para nandyan uli sila sa Senado. At yung iba naman, para sa kanilang mas mataas na ambisyon sa politika, sa totoo lang. Sangayon ako sa iyo dyan. Alam mo, sa totoo lang. Mas nagtitiwala ako sa pangako ng lasing kaysa sa mga politiko. Totoo. Researching ko nito. At saan sabi ni Gatchalian, mahuli din daw nga po si Singhota Alice Goo. And itong ang rapist sa si Kibuloy. Oo, nandun na tayo. Pero ang malaking question mark, kailan pa? Ayun. Pagputi ng uwak o kwago, sabi nga po, if talagang gustong hulihin ng gobyerno ang mga dapat na hulihin, magagawa talaga nila if talaga. O, diba? Tsaka yun nga, nak, sabi ko, diba? Sinihiling nyo sa Senado, alam nyo na nga na ginagago kayo ni Alice Goo, eh. Hindi nyo pa kinontempt. O ngayon, hanap-hanap kayo, wala na yan. Christian Cheng ulit, Yun pong sabi nyo, Tay, last comment ko na worry nyo totoo na ang administrasyon. Ang nasa palasyo talagang ma-ICC na ang mga killer during Duterte administration. Ako po, it's a big no pa rin. Hanggat ecstasy no, nandyan, Malacanang. Walang ICC para sa mga killer ni Duterte and company. Bye for now po, Tay Rox. Thanks. More power to your vlog. Salamat na. Parang sinasabi ng NBI, mga boss, no? Mahina kayo, PMP. O, tingnan nyo kung nakahuli ako ng 4. Sabi ni Albaw. Diba? Magtalang kayo, dami-dami nyo, Kinanyon pa kayo ng tubig. O, tingnan nyo kami, pinapasok kami ng matiwasay. No? Ay, mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas po muli.
Maganda ho topic natin. Topic natin si Pulong, ha? Tsaka itong mga magkakapatid ito, puro mga Messiah yata ito eh. Magandang gabi po mga boss. God bless. Salamat po ulit. My friend, Michael Edwin.